Binibini, pilitin mo. Malapit nang lumabas ang sanggol. Pilitin mo. Nalason siya ng gamot, hindi siya makakalayo ng husto. Tuloy-tuloy lang ang paghahanap. Malapit nang lumabas ang sanggol. Lumalabas na ang ulo, pilitin mo pa. Sue, binabati kita. Lalaki ang iyong anak. Walang hiya kang anak. Patago kang nanganak ng anak sa kusina. Maghanap ka agad ng lugar, ilibing mo ang batang iyan. Huwag pakiusap, huwag ninyo gawin iyan. Pakiusap, pabayaan ninyo ang anak ko. Lear, kung ililibing mo ang batang iyan, mananatili kang family na babae. Maaari tayong magsimula ulit. Imposible, noong may sakit ang aking ina. Kayo nitong babae ay nagtatalik sa kanyang kama. Mga taong walang hiya at walang modo. Wala kayong karapatang husgahan ako. Lumabas ka. Wala na akong anak na tulad mo, umalis ka. Sige, mula ngayon. Ang buhay o kamatayan namin ng anak ko ay wala nang kinalaman sa inyong pamilyang Sue. Komandante, Ano? nahanap na ang babaeng iyon 5 taon na ang nakalilipas. Nasa Yon City siya ngayon, at nagkaanak pa siya para sa iyo. Umalis tayo. Bumalik tayo sa Yon City. Masyadong may sakit si Jem Quinyaner. Maaari bang bayaran mo muna ang aking sahod? Gusto ko siyang dalhin sa doktor. Ay, hindi pa rin ako binabayaran ng aking boss. Kailangan ko ring buhayin ang anak ko. Wala akong pera para sa iyo. Kailangan mong maghintay pa. Pero 3 buwan na ito. Mukhang mahal ang jade pendant na ito. Hayaan mo akong ipagbili ito para sa pangangailangan mo. Alam kong ang jade pendant na ito ay mula sa ama ni Yanner. Bilang alaala ninyo, pero sa panahon ng gulo ngayon, baka matagal na siyang patay sa isang sulok. Wala itong silbi sa iyo. Ang mahalaga ay may ligtas ang buhay ni Yanner. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. Maghintay ka lang sa bahay. Agad akong kukuha ng pinakamagaling na doktor para kay Yanner. Mukhang mahal ang jet pendant na ito. Sapat na ito para sa akin at kay Huzi. Para sa ilang panahon, swerte na naman ito.
5 taon na ang nakalilipas, Mayo 7, ang babae sa gabi sa Lihua Palace. Hindi ba ito ang araw na nagtatalik sina Suli at ang lalaking iyon? Sa isang gabi. Bakit nyo ito tinatanong? Siya ang Junior Marshal ng Yunqing Garrison Command. Fujiu Chen, noong ikaw at ang Junior Marshal. Pagkatapos na nangyaring insidente, patuloy kang hinahanap ng Junior Marshal. Ang taong yun noon ay ang Junior Marshal. Napakasuwerte ng batang si Suli. Ina, gutom na gutom pa rin ako. Bilisan natin na isang laang Jedi pendant. Huzi, huwag kang tumangad yan. Tawagin mo na siyang ama. Bakit hindi pa sila bumabalik? Naiinip na ako. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta doon at tingnan. Sandali. Sinabi mong ikaw ang babae noong gabing iyon, anong ebidensya mayroon ka? Itong Jed pendant ay iniwan mo sa akin noong gabing iyon. Ito talaga ang jade pendant na ibinigay ko 5 taon na ang nakalipas. Siya talaga ang babae mula noong gabing iyon. Junior Marshal, kung hindi ka naniniwala, maaari ka nang umalis. Sa lahat ng mga taon na lumipas, nakayanan kong mag-isa. Pinalaki ko si Huzi. Itay, hindi mo ba gusto ang aking ina? Mag-isa lang ang aking ina. Naghintay sa iyo ng napakaraming taon. Huzi, halika dito. Ano ang palaging itinuturo ko sa iyo? Kailangang magkaroon ng dangal sa pagugali. Ito ang token ng tirahan ng Junior Marshal. Kapag nakita mo ang token sa tirahan, parang nakita mo na mismo ang Junior Marshal. Mula ngayon, ipinapangako ko. Kayo ng inyong mag-ina, hindi na muling maaapi. Ikaw nga si Huzi, pagpasok mo sa tirahan, pipili tayo ng mapalad na araw. Para may rehistro ka sa ating angkan. Bumalik na tayo sa tirahan. Ma'am, pumasok ka na. Suli, huwag mong sisihin ako. Sisihin mo lang na masama ang iyong kapalaran. Ang kayamanan at karangyaan ng tirahan ng Junior Marshal, ako na ang magkatamasa nito para sa iyo. Bakit ang daming tao na dumating dito? Sir, hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Ingat! Ano nangyayari? Ina, hindi ba yon sinasulian? Tumahimik ka. May nakasulat bang pangalan itong Jed pendant? Nasa kamay ko ngayon, kaya akin na ito. Junior Marshal, may isang bastos na bata na biglang humarang sa daanan. Palalayasin ko na siya kaagad. Bastos na bata, gusto mong mamatay? Lakas ng loob mong harangin ang sasakyan ng tirahan ng Junior Marshal. Siya ang aking ama. Utangina, hanggang sa paghahanap ng mataas na kaanak ay umabot ka na sa harapan ng Junior Marshal. Umalis ka na, kundi magdudusa ka. Siya ang tatay ko, magkamukha kami. Bulag ka ba? Sos Mario Sep, muntik na akong malinlang, aming munting amo, ay nasa loob ng sasakyan, hamak na impostor. Ako'y walang amang batang gala. Huwag kang makinig sa kanila. Ang ama ni Yanner ay sundalo. Bayani na nagtatanggol sa bansa. Nako, sineryoso nga ng bata ang sinabi ko. Commander, itong batang ito ay nagsisinungaling. Ayaw umalis, kaya pinarusahan ko. Commander, bata pa po siya, hindi pa nakakaintindi. Pakiusap, patawarin mo siya. Batang ganito, kung walang nagturo. Paano makikilala ang ama? May nag-utos nito. Commander, maaari ba akong? Parang nakita ko na ang babaeng ito.
Ito para sa latay, huwag na kitang makita. Yanner, Nanay, okay lang ako. Hindi ba talaga siya tatay ko? huwag magsalita ng ganyan, siya ay commander. Ang mga galos ng anak mo ay hindi malala. Gagamutin ng kalahating buwan, pero ang sakit niya. Mula pa sa sinapupunan, para magamot. Kailangan ng operasyon sa malaking ospital. Mahal ang operasyon, mag-ipon ka na. Yanner, kahit mawala ng buhay ang nanay mo, makakaipon ako para sa operasyon mo. Maligayang pagdating, Ginang at Ginu. Ito ang inihanda para sa inyo. Ito ang katulong ninyo, si Tsiangge. Ginang. Umalis na kayo. Anak. Ngayon, tayo na ang may-ari dito. Sa buong Yuncheng, tayo ang masusunod. Sina Jiangking at Huzi, parang nawala na lang sa mundo. Hinanap ko sa lahat ng sanglaan. Pero wala ang aking Jade. Kailangan ni Yanner ng pera para sa gamot. Hindi, kailangan kong mag-isip ng paraan. Commander, kailangan ng katulong, 20 piso buwanan. Ang ganda ng sahod. Hindi madaling pumasok sa commander. Marami ang pumasok, hindi na lumabas. Sasabihin ko sa inyo. Ito na ang ika-6 na katulong ng commander ngayong buwan. Yun dati ang mga yun. Maami ang perang ito, pero natatakot ako na baka buhay nyo ang kapalit niyan. Para kay Yanner, wala na akong pakialam. Kapag nakumpleto na ang 200 tael, gagaling na ang sakit niya. Pera ang gusto, buhay ang kapalit. Talaga, bakit hindi ka makinig? Sigs na, umalis na tayo. Gumapang ka. Bakit ka umiyak? Sabing nanay ko, ang tatay ko ay general. Sa akin ang Cloud City balang araw, karangalan mong masakyan ako. Bilis, gumapang ka. Nakakainip, nakakainip. Inay, nasaan na ang tatay ko? Bakit hindi siya dumadalaw sa atin? Nasaan ang general? Ginang, abala po siguro ang general sa mga gawaing pampamahalaan nitong mga araw na ito. Aliping hamak, huwag mong isiping hindi ko alam. Ano ba ang iniisip nyo? Sinasadya ba nyo? Nahadlangan ang general na makipagkita sa akin. Ginang, wala po akong ganon. Pinahihintulutan kitang mag-ayos sa loob ng mansyon. Pero bakit ganyan kalakit ang pulang pampaganda mo? Anino ka nang gaganyak? Ginang, hindi na po ako ulit. Ang higpit ng pampigil sa dibdib mo, halos mapunit ang damit sa laki. Mas malaswa ka pa sa mga babae sa bahay aliwan. Ginang, kahabagan. Hindi po sinasadya, kahabagan. Kawaan niyo po ako. Ano nang sinabi mo kanina? General,
Bata ka pa lang, alam mo nang mga pinangalila. Sino nang nagturo sa'yo? Hindi kita tatay. Ayoko sa iyo. Bitawan mo ako. Bata pa, hindi pa naiintindihan. Zanglin, dalhin mo na ang bata. At disiplinahin mabuti. Inay, alipingaso. Bitawan mo ako. Ang pagpalayo sa anak ay parang pagpatay sa kanya. Tingnan mo ang pagpapalaki mo. Sa mga taong ito, ako lang ang babaeng nag-aalaga kay Huzi. Magandang biyaya na yung nakakain siya. Kaya hindi maiwasang maging pabaya. Bata pa siya, patawarin mo na siya ngayon. Kung hindi mo siya nadisiplina noon, ngayon pa dapat. Nadisiplinahin siyang mabuti. Naiintindihan ko na. General, ang tagal mo nang hindi dumadalaw sa akin. Manatili ka na ngayong gabi, samahan mo ako. Nasaan ang marka mo sa katawan? Yung marka, pangit kasi tingnan. Kaya naghanap ako ng remedyong kinaugalian. At tinanggal. Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring maniwala sa akin. Kaya pala hindi ka dumalaw sa amin nitong mga araw na ito. Kung ganon na lang. Alis na lang kami ni Huzi. Sa mga bagong alilang babae, ikaw ang pinakamatalino ang isip. Paglingkuran mong mabuti ang general, maraming salapi. Kapag hindi, alam mo ang kahihinatnan. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ito ang bagong personal na katulong na kinuha ng Young Marshal. Nga, sana'y isang tahimik at maayos. Kung hindi, kapag nalaman ni Madam, talagang magiging problema siya. Dalhin mo ang bird's nest na ito at alagaan mo ang Young Marshal hanggang sa makatulog siya. Pagkatapos, pwede ka nang umuwi. Pasok. Young Marshal, ito ang bird's nest na inihanda ng kusina para sa inyo. Ikaw pala, hanggang dito sa Young Marshal's Mansion mo ako hinabol. Mukhang ang mga sinabi ko sa iyo noong araw. Hindi mo talaga narinig. Young Marshal, hindi ko kayo hinahabol kundi Kundi ano? Kundi nagkataon lang na pumasok sa Young Marshal's Mansion at nagkataon lang na naging aking personal na katulong, ganun ba? Akala mo ba madali akong lokohin? Young Marshal, pasensya na, talagang pasensya na. Young Marshal, talagang hindi ko kayo hinahabol. Pumasok lang ako sa Young Marshal's mansion. Para lang kumita ng pera, para magamot ang anak ko. Sana nga ganoon. Young Marshal, handa na ang tubig. Lumabas ka. Lumapit ka at hubarin mo ang damit ko. Kailangan ko bang alagaan kayo sa pagligo? Nakapanganak ka na, nagpapakabanal-banalan ka pa dito. Kung ayaw mo, umalis ka sa Young Marshal's Mansion. Anong ginagawa mo? Pasensya na. Lumapit ka at kuskusin mo ang likod ko. Kailangan ni Yana ng pera para magamot, tiisin ko na lang ito.
5 taon na ang nakalipas sa Lihua Palace, ikaw ba yon? Ang lalaki noong gabing iyon, siya pala. Kung hindi, kapag nalaman ni Madam, talagang magiging problema siya. Ang Young Marshal ay pabago-bago ng mood, walang nakakaintindi sa kanya. Paano kung hindi na gusto si Anna? At saka, may asawa na siya. Hindi ako nakapunta sa Lihua Palace, huwag kang magsalita ng walang basehan. Paano mo ipapaliwanag ito? Hindi ba ito birthmark? Paso lang ito, nagkakamali ka. Alam na lahat sa Cloud City, naghahanap ako ng babaeng may birthmark sa dibdib. Para lang malapitan ako, ginawa mo ang lahat ng paraan. Umalis ka, ayaw kitang makita. Hindi ako pwedeng maghintay na lang. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mabawi ang puso ng Young Marshal. Si Sully, bakit siya nandito? Madam, hindi na kailangang sabihin, ang malandi na to, malamang ay inaakit si komandante. Imbestigahan mo kung paano siya nakapasok dito sa masyon, at kung may kasama siyang bata. Yan kakakagaling mo lang, bakit ka gumagawa ng mga gawaing ito? Itabi mo na iyan. Inay, lalaki na ako. Mas marami akong gawin. Para gumaan naman ang pakiramdam mo. Hindi ko nahahayaang magdusa pa si Anna. Kahit hayop, hindi pumapatay ng sariling anak. Para kay Anna. Susubukan ko. Ano yan? Gumawa ako ng merienda para kay komandante. Komandante, hayaan mo akong mag-alaga sa iyo ngayong gabi. Gusto rin ni Huzi ng kapatid na makakalaro niya. Kapag ako na ang nauna na magbuntis, at napatay ko si Sully at yung anak niyang halos patay na, tingnan natin kung paano niya ako makakalaban. Walang modo. Di mo ba nakikita na magkasama si komandante at ang misis? Marami na akong nakita ng babaeng tulad mo. Umalis ka na. Hanggat nanito ako, walang makakapasok dito ngayon. Wala akong gana ngayong gabi. Umuwi ka na sa kwarto mo. Sinindihan ko pa ng pabango. Amuyin mo, komandante, gusto mo ba? Naku, pampagana pala ito. Komandante, hayaan mo na akong manatili ngayong gabi. Komandante, dahan-dahan lang. Kapag ginamitan mo pa ako ng ganitong masamang paraan, kahit ikaw ang tunay na ina ni Huzi, hindi kita palalampasin. Umalis ka. Mrs., dumating si Sully kanina, pero pinalayas ko na po yung babaeng yun. Kaya pala ayaw akong hawakan ni komandante. Malamang inaakik siya ng babaeng yun. Alam mo ang dapat gawin. Hindi ka mawawalan. Salamat po, Mrs. Sa susunod, magmasid ka sa mga nangyayari kay komandante dito sa mansyon. Hindi ka mawawalan. Opo, Mrs. Nalaman po na matandang ginang na narito na kayo ni Batang Ginoong Huzi sa mansyon. Kaya nagmamadali siyang umuwi para makita kayo. Sully, ano ba ang iniisip mo? Ikaw lang ang maasahan sa sakit ni Anna. Dapat mabilis kang makapag-ipon para sa gamot niya. Pero saan na kaya siya napunta? Kung hindi ko kailangang dalhin si Anna dito sa mansyon ni komandante. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako.
Yan naman ang dahilan kung bakit ka pumasok dito, di ba? Gusto mo yan. Puta, layas, bitawan mo ako. Mas gusto mo pa siyang hawakan kaysa sa akin. Uta, maghintay ka. Dahan-dahan. Hoy, Ginoo, aso ka ba talaga? Dito ka naghintay sa akin. Sabi mo pa, hindi ako ang dahilan kung bakit ka pumunta sa mansyon ng Ginoo. Fujichen. Ulitin ko, wala akong interes sa iyo. Para sa akin, parang kinain lang ako ng aso. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Interesting. Huzi, nakita ko na po ang lola. Yemem. Ang taba-taba at maputi, isang batang kaaya-aya. Regalo, Ginoo, buksan mo na lang. Lumuhod ka at magpasalamat sa lola. Dahil nag-aanak ka na malusog na lalaki para sa pamilya Fu, hindi ka pababayaan ng pamilya Fu. Manatili ka na bilang pangalawang asawa. Huzi, bumisita ka sa lola kapag may oras ka. Mag-aayos ang lola ng masarap na pagkain at masayang laro para sa iyo. Psych. Hindi pa sapat ang suli na parang multo dito sa mansyon. May matandang hindi mamamatay-matay pa. Pinapangalawang asawa niya ako. Inay, ano ba yan? Bahala na, tingnan natin ang pera. Ginang, nakuha na ni Suli ang pabor ng Ginoo. Kung magkakaanak siya ng batang lalaki sa lalong madaling panahon, makikipag-agawan sa iyo bilang asawa ng Ginoo. Hindi siya karapat-dapa. Umalis ka muna. Opo. Gusto na matandang yon si Huzi. Gamitin natin siya para paalisin si Suli. 3 araw na pag-ibig, pagkalason, mas masahol pa sa kamatayan, pero sa loob ng 3 araw, may pag-asa pa kung inom ng antidote. Huzi, huwag mong sisihin ang inay. Hanggat nandito si Suli sa mansyon, tayong mag-ina, mahirap na nakuha ang magandang buhay na ito. Mawawala sa atin dahil sa mag-ina nilang dalawa. Anak, inumin mo ito. Nahihilo ang bata. Tawagin ang doktor. Doktor, bakit bigla siyang nahilo? Lola. Ligtas ng bata, pero ang bata. Hindi talaga may sakit na lason. Tawagin ang lahat ng nasa masyon. Tingnan natin kung sino ang mga has nasaktan ang apo ko. Jayang Ting, bakit ka nandito? Bastos na alipin, hindi mo pwedeng tawagin ng direkta ang pangalan ng asawa ng Ginoo. Si Jayang Ting ang asawa ng Ginoo. Commander, matandang ginang. Gising na ang munting Panginoon. Salamat sa Diyos, Huzi, nagising ka rin. Sabihin mo sa lola mo kung sino ang may balak sa iyo. Psych. Siya. Kayabang mo, babaeng alipin, nangahas kang patayin ang apo ko. Wag po, matandang ginang, bago ito, hindi ko alam. Kung sino ang munting Panginoon, paano ko siya papatayin? Puta, naiinggit ka lang sa asawa namin. Araw-araw iniisip mo kung paano akitin ang commander. Matandang ginang, itong babaeng alipin ay katulong ng commander. Malamang araw-araw naglilingkod sa commander. Nangangarap maging reyna hanggang sa pinagplanuhan pa ang munting Panginoon. Matandang ginang, si Huzi ang nag-isang anak ng commander. Ipaglaban mo siya, suntukin siya. Kung ayaw niyang magsabi ng totoo, suntukin hanggang magsabi. Sage. Huwag ninyong saktan ang nanay ko.
Sabihin mo, Matandang ginang, kagabi pa ako. Nasa silid ng mga alipin, pwedeng patunayan ng iba. Inosente ako. kung hindi ikaw, sino pa? Gaano na ba katanda si Huzi para uminom ng lason? Para idawit ka. Dapat imbestigahan pa ang pagkalason kay Huzi. Ang babaeng ito, muntik nang pumatay sa anak mo, hindi ba? Naniniwala ka pa sa sarili mong anak. Dahil kay Huzi ang pagkalason. Dapat mas imbestigahan, mas mabuti ang magkamali. Kaysa mag-iwan ng masamang loob. CJ, imbestigahan, hanggang dito na. Pinagtatanggol pa rin ng commander ang babaeng ito. Bakit? Commander, sinabi ng katulong na ito na alam niya kung sino ang naglason. Sabihin mo, kung nagsisinungaling ka, papatayin ka ng mga pamalo. Si Sully. Nakita ko mismo na pinainom niya ng lason ang munting Panginoon. Ikaw, Ito ay para sa asawa ng commander. Dalhin niyo siya at papatayin ng mga pamalo. Sage, matandang ginang, inosente ako, matandang ginang. Nanay. Bakit ka nagsisinungaling? Hindi naman sinaktan ng nanay ko, Lola. Sila ang may balak sa akin, dati pa. Bago kami umuwi, lagi nilang inaapi ang nanay ko. Gaya ng ina, gayang anak. Sa murang edad, ganito nakabangis. Dapat patayin ang bastardo at ang babaeng ito sa pamamagitan ng paghahampas. Doktor, ito ba ang lason na kinain ng bata? Ama. Ang 3 araw ng tagsibol, isang malakas na lason. Mahal ba ito? Siyempre, hindi ito kayang bilhin ng ordinaryong tao. Ganun pala. Paano ka naging general? Sa utak mong ito, talaga bang marunong kang manguna sa digmaan? Ano ang sinasabi mo? Ang lason na ito ay tinatawag na 3 araw ng tagsibol, napakamahal. Hindi bababa sa 3 piso. Ang nanay ko, wala man lang pera. Para sa gamot ko, paano siya makakabili ng lason? Ang personal na katulong ng general, mataas ang sweldo. Ilang araw pa lang ang nanay ko rito, wala pa siyang sweldo. At itong katulong, paulit-ulit na nagsasabi, na nakita niyang nilason ng nanay ko si Jiang Hu. Kung gayon, bakit hindi siya umawat? Umayaw ako, ngunit pinagbantaan ako ni Sully. Ang nanay ko, isang bagong salta na katulong lamang. Anong karapatan mayroon siya para pagbantaan ang isa pang katulong? Naniniwala ka ba sa sinasabi niya? Bagamat bata pa, mahigpit ang lohika at malinaw ang pagsasalita. Matalino pala ito. Tulungan ninyo ang nanay ko, baka mapatay siya. Kaya ba ako ay mamamatay na rito? General, hahayaan mo lang ba siya? Ang masamang babaeng ito, muntik nang mapatay. Ang anak natin. Inang, ipagtanggol mo ang apo mo. Bitawan mo. Tama ang bata, ang paglalason. Ay hindi simpleng bagay. Iimbestigahan ko ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko palalampasin ang nasa likod nito. Tumabi ka. General.
Anong ginagawa mo? Titignan ko ang sugat mo. Ang anak mo ang nagparatang sa akin, ang ina mo ang nanakit sa akin. Kayong lahat, nagtutulungan kayong sirain ako. Ngayon, nagpapanggap pa kayong mabait. Kung hindi dahil sa pagmamakaawa ng anak mo. Akala mo ba gusto kitang iligtas? At saka, saan ba sa katawan mo ang hindi ko pa nakita? Ikaw, Zanglin. General, Tawagin si Young Master Chu. opo. Nandito na po si Young Marshal. Paki-examine mo na lang siya. Suli, bakit ka nandito? Senior Chu. Kilala mo ba siya? Gamutin mo muna ang sugat niya. Bakit ka napalo ng ganito? Huwag mong basahin ang sugat sa mga susunod na araw. Tandaan mong palitan ang gamot ng regular. Salamat. Sa iba, ang bait-bait mo. Sa harap ko. Bakit ang tigas ng ulo mo? Saan ka nagpunta nitong 5 taon? Hindi kaya mahirap ang buhay mo? Kasalanan ko lahat. Dapat hindi kita inanyayahan sa Lihua Palace noon. Kung hindi sana nangyari iyon. Narinig ko lang na pagkapanganak mo. Pinalayas ka na ng pamilya Su. Senior Chu. Tapos na iyon. Hindi mo kasalanan. Limang taon na ang nakalipas, pumunta ka sa Lihua Palace. Bakit ka nagsinungaling? Nababaliw ka ba, Fu Jiuchen? Parang concerned ka sa kanya. Mukhang malalim. Ang relasyon ninyo. Nilinlang ako ng babaeng ito. Kailangan kong pagbayarin siya. Akala mo ba, Young Marshal, maganda ang mabuntis ng hindi kasal? Gusto mo bang malaman ng lahat? Nahanap mo na ba ang tunay na ama ng bata? Pero patay na siya. Patay na? Ali, paano na kayo ng anak mo? Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Kung wala ng ibang bagay, umalis ka na sa kwarto ng mga alila. CJ. Aalis na po ang alila. Sasamahan kita pauwi. Kuya ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Pagod ka sa biyahe, magpahinga ka muna. Ang personal kong alila. Ako ang maghahatid. Bitawan mo ako. Fujichen, nababaliw ka ba? Inay, Mula ngayon, magpagaling ka sa iyong kwarto. Huwag kang lalabas ng walang pahintulot ko. Ako lang ang personal na alila ng Young Marshal, hindi ako ibinenta. Sa Young Marshal Mansion, wala kang karapatang mag-utos sa akin. May karapatan ba akong palayasin ang anak mo sa Young Marshal Mansion? Ang maliit na ito, libreng kumakain at umiinom sa aking mansyon. Ikaw, Fu Jiuchen. Alam ko, gagawan mo na naman ng problema si Xiaoli. May sakit pa siya. Pag-usapan natin pag gumaling na siya. Chuyunting. Kung hindi lang dahil sa tatay mo, babarilin na kita ngayon. Xiaoli. Ito ba ang anak mo? Kamukha mo talaga.
Hello, ako si Tito Chu. Sayang ngayon. Wala akong dala, sa susunod na lang ha. Hello, Tito Chow. Mabait. Tingnan mo, parang hindi ka pa nakakita ng ganyan, ang kulit mo. Gusto mo maging stepfather, ano? Gusto mo siya. Matagal ko nang gusto si Suli. Alila lang siya sa bahay mo. Gusto ko siyang kunin. Nakalimutan ko siya 5 taon na ang nakalilipas. Ngayon hindi ko na siya pakakawalan. Hindi pwede. Bakit hindi? Ayaw mo naman sa kanya, di ba? Gusto mo rin ba si Suli? Hindi naman. Sa tingin ko lang, katulad ni Suli na malandi. Palipat-lipat ng lalaki, hindi bagay kay Kuya Chu. Kung bagay ako kay Ginoong Chu, wala kang pakialam. Masyado kang pakialamero, komandante. Mabuti. May nagtatanggol sa iyo at lumalaban ka na sa akin. Ang aking komandante mansyon ay hindi tumatanggap ng tamad. Bukas, mag-aral ka kasama ni Huzi. Hindi, kakakagaling lang niyan, hindi siya pwedeng pumunta. Hindi kita pinakikiusapan. Mag-aral kasama ni Huzi. O umalis ka sa komandante mansyon ko. Nakakainis, tatay ko ang komandante. Bakit ko kailangang mag-aral nito? Walang kwenta. Anong ginagawa mo dito? Gino, ito ang napiling kasama sa pag-aaral para sa iyo ng komandante. Ayaw ko sa batang ito na may ina pero walang ama. Kasama ko sa pag-aral, ulitin mo. Mali ba ako, sabing nanay ko, ang tatay ko ay komandante. At ikaw ay isang batang walang ama, hindi mo rin alam kung kaninong lalaki sumiping ang nanay mo. Kaya ikaw ang naging anak. Gusto mo akong saktan, kung sasaktan mo ako, sasabihin ko sa tatay ko. Napalayasin ka at ang nanay mo, at mamatay kayo sa gutom sa labas. So siyan, katulad ka talaga ng iyong ina. Habang buhay na lang na alipin ang kapalaran mo. Unang araw ngayon niya na mag-aaruga. Bakit hindi pa siya umuwi? Baka may nangyari sa kanya? Napasakit mo ako, Gaga. Pasensya na, amo. Hindi ko sinasadya. Ang tanga-tanga mo. Bigay mo sa akin. Anak ko, nasasaktan ang puso ng ina mo. Ina. Ang hayop na ito, hinampas pa ako. Papatayin ko siya. Hindi kaya ako pagalitan ni Itay? Hindi. Paborito ka ng tatay mo at ni Lola. Ang hayop na ito, naglakas loob pang umangat sa iyo. Kahit ihiwa-hiwain siya, palang sasabihin ang tatay mo. Suli, Suli. Para makalapit kay komandante, ipinadala mo pa ang anak mo. Para mag-aaruga kay Huzi. Ano ang balak mo, Suli? Nababaliw ka na ba? Asawa ako ng komandante. Wala akong pakialam sa katayuan mo. Inagrabyado mo ako. Pwede kitang patawarin, pero pinapagalaw mo si Huzi. Nasaktan ang anak ko. Ikaw. Nang pumasok ako sa bahay ng komandante, hindi ko inisip na makipagkumpetensya sa iyo. Babalikan kita kapag sinalakay mo ang anak ko. Hindi ko palalampasin sa inyong mag-ina. Ikaw. Ano ka? Ibalik mo ang aking jade pendant. Kung hindi, papatayin kita. Ipinagbili ko na ang pangit mong pendant. Nasaan ang pera? Ibalik mo sa akin. Ibigay mo na sa kanya. Ina. Tiyagain mo, yan. Dadalhin kita kay Tio Chu. Inay. Si Huzi ang nang insulto sa akin kaya kami nag-away. Hindi ko napigilan kaya. Alam ng ina mo. Naniniwala akong mabuting bata ka, yan. Tara na. Suli, hinampas mo ako. Sasabihin ko ito sa komandante. Tiyak na hindi kanya palalampasin.
Suli, ang lakas ng loob mo. Namanakit ang tao sa bahay ng komandante. Paulit-ulit ay naapi ni Jayang Husian. Bilang ina niyan, natural na ipaglalaban ko siya. Ang galing mong magsalita. Iimbestigahan ko ito. Sana totoo ang sinasabi mo, kung hindi. Komandante, gusto kong magbitiw. Ulitin mo ang sinabi mo. Sinabi kong aalis ako sa mansyon ni Young Marshal. Impossible. Nandito lang ako para magtrabaho. Hindi ako nagpirma ng kontrata ng pag-aalipin. Bakit mo ako pinipigilang umalis, Young Marshal? Ano? Akala mo ba dahil nakilala mo si Chuyunting? At may nahanap kang sandalan, kaya alis ka na sa mansyon ni Young Marshal. Para tumakas kasama siya. Wala itong kinalaman sa'yo, Young Marshal. Bitawan mo ako. Alam ba niyang pumasok ka sa mansyon ni Young Marshal para akitin ako? Alam niya, di ba? Fuji Chen, wala ka bang hiya? Fuji Chen, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Gusto mong tumakas? Sabihin ko sa'yo, walang pag-asa yan. Huwag mo akong hawakan. Anong nangyari sa'yo? Ganyan ba ako kasuklam-suklam sa'yo? Umalis ka. Umalis ka. Suli, anong nangyari sa'yo? Baka may kinain akong hindi maganda. Patingin kita. Ano nang nangyari? Ikaw. Buntis ka. Ano? Baka yung araw na yon. Anong gagawin mo sa bata? Sabihin mo na sa Young Marshal. Hindi ko inaasahang mabubuntis ako ulit sa kanya. Kung malalaman ng Young Marshal, baka hindi ko na madala si NR. Palayo sa mansyon ni Young Marshal. Hindi pwede, hindi ko pwedeng panatilihin ang batang ito. Pakiusap, bigyan mo ako ng gamot para sa pagpapalaglag. Sigurado ka ba? Masasaktan ang katawan mo sa pagpapalaglag. Gusto kong dalhin si NR at umalis agad sa mansyon ni Young Marshal. Pakiusap, panatilihin mo muna itong sekreto para sa akin. Sige, hintayin mo ang balita ko. Anak, paumanhin. Inay, hindi ka ba nasaktan sa init? Ayos lang si inay. Inay, bakit ka umiinom ng gamot? May sakit ka ba? Wala akong sakit, wala akong sakit. Gamot ito para sa pangangatawan. Kailangan kong pakiusapan si Senior Chu na magluto ulit ng gamot sa pagpapalaglag. Kailangan kong itapon agad ang mga tira ng gamot, huwag dapat malaman ng iba. Gamot sa pagpapalaglag ito. Buntis si inay pero palihim niyang pinapatay. Nag-aalala ba siyang hindi ako papayag sa kasal niya kay Tito Kya? Ginang, inutusan ninyo ako. Lihim na sundan ang putang iyon na si Suli. Nakita ko ito.
Sinuri ko ito pala ay ang pagkapalaglag. Baka nung araw na yon. Tumigil ka, hayop, bumuntis mo siya ulit. Anak ng komandante, di talaga ito anak niya. Kung hindi, bakit itatapon ng alipin na yon? Sa tingin ko, baka itong bata ay kay Chu Xiao. Natakot si Suli na malaman ng komandante, kaya lihim niyang pinalaglag para makapagpatuloy sa pang-aakit sa komandante. Ang batang ito, dapat tay Chu Yunting. Opo. Ang init. Bilisan nyo. Tingnan nyo roon. Anong ina yan? Ang inay. Komandant. Ay, komandant. Si Suli at ang lalaking yun. Nagkita ng lihim sa kamalig, nagtaksil. Anong sinabi mo? Totoo lahat ng sinabi ng ginang komandante, nakita ko mismo. Kung nagsisinungaling ka, babalatan kita ng buhay. Huwag, huwag. Diyos ko, napakahiya naman. Itong hamak na alipin, nangahas pang magkalat ng karumihan sa loob ng bahay. Ano pang hinihintay nyo? Siraan nyo agad ang pinto. Suli. Mabuti ang trato sa'yo ng komandante at ng matandang ginang. Nangahas ka pang mangakit kay Ginoong Chu. Gumawa ka ng ganitong kahihiyan sa pangalan ng komandante. Paano mo na ituring ang komandante at ang matandang ginang? Ginang ako. Turuan ng mabuti itong walang hiya at hamak na alipin. Ginang Fu. Hindi ganoon ang nakita nyo. Marami kaming nakita. Paano magiging pek? Napatulog ako bago ako napunta rito. May nagbigay sa amin ng gamot, nilagyan kami ng bitag. May sasabihin ka ba? Baka pwede ko itong pagkakataong umalis sa komandante. Walang naglagay ng bitag. Magkaibigan kami ni Yunting. Ganoon nga ang nakita nyo. Ulitin mo. Kahit 1,000 ulitin, pareho pa rin. Palayain nyo ako. CJ. Suli, ang galing mo talaga. Matandang ginang, sa tingin ko, malamang itong hamak na alipin. Ang nagbigay ng gamot kay Ginoong Chu para mangakit. Magkaibigan ang pamilya Chu at ang komandante. Kung kumalat ito, nakakahiya. Tao, ilabas niyo siya at itapon sa lawa. Huwag. Fu Jiuchen, buntis siya. Sandali.
Kaninong anak? Di mo naman iniisip na anak mo ito, di ba? Hindi ako magbubuntis ng anak ng taong katulad mo. Sabihin mo ulit. Kahit ilang beses kong ulitin, iba ang ama ng batang ito. Umalis ka na. Dalhin mo si Susyan. Lumabas ka sa mansyon ng Yaong Marshal. Napaalis ko na rin sa wakas ang putang inang si Suli. Maligayang bati, madam. Dobleng saya talaga ngayon. Sinabi ng matandang madam. Sa kanyang birthday banquet, ipapakilala ang tunay na pagkatao ni Young Master Huzi. Sa araw na yon, si Young Master Huzi ang magiging tagapagmana ng masyon ng Young Marshal. Ano nang kinakabag mo? Sabihin mo na agad kung may sasabihin ka. Mukhang hindi sumasang-ayon ang Young Marshal. Pero, matatag ang desisyon ng matandang madam. Madam, sa palagay niyo, hindi pa ba nakakalimot ang Young Marshal? Sa putang inang si Suli, dapat patayin ang ugat. Gawin mo ito para sa akin. Gawin mo ito para sa akin. Nanay, hindi na ako bata. Kaya ko nang uminom ng gamot. Pag gumaling na ako, tutulungan kitang alagaan ang kapatid ko sa tiyan. Mabait na bata siyan. Nanay, pinalitan ba ni Uncle Chi ang gamot ko? Bakit iba ang pakiramdam ko sa gamot ngayon? Yan. Kumusta na siyan? Nakontrol pansamantala ang lason, pero kailangan pa ng panghuli. Kung hindi maalis ang lason ngayon, wala nang makakaligtas sa kanya. Ano ang panghuli? Kahit gaano kahirap, hahanapin ko. Dugo mula sa puso ng tunay niyang ama. Tibayan mo, yan. Birthday banquet na matandang madam ng mansyon ng Young Marshal ngayon. Nagdala ka pa ng patay para magdala ng malas. Palayasin niyo siya. Sino na may lakas ng loob na humawak sa kanya? Ang nakahiga dito ay ang bunso ng mansyon ng Young Marshal. Mga walang hiya. Nagdala ka ng patay para magdala ng malas. Nangahas ka pang magpanggap na bunso. Pagbantaan niyo siya. Siyan ang tunay na anak ng Young Marshal. Kung mali ako, isisi niyo lahat sa akin. Pero kung totoo ang sinasabi ko, at dahil sa inyo, naantala ang paggamot. Sa tunay na anak ng Young Marshal, kayo ba ang sasagot? Maligayang kaawan, matandang madam. Magandang araw, mga ginang. Maligayang pagdating sa kaarawan ng aking lola. Napakaswerte mo, Madam Fu. Napakabait at magalang niyang Master Huzi. Magiging dakilang general siya balang araw. Sa okasyong ito, nais kong ipakilala si Huzi sa inyong lahat. Mula ngayon, si Huzi ang magiging anak ng commander. Sino to? Bakit may bitbit na patay? Ang malas naman. Bata ang bitbit niya. Anong nangyayari? Tandang-tanda ka, may dala ka pang patay. Sa aking kaawan para magdala ng malas. Commander, nalason siyan. Kailangan ng dugo mula sa puso ng tunay niyang ama. Para maligtas siya, pakiusap tulungan mo siya. Anong sinasabi mo? 5 taon na ang nakalipas, ako ang nasa Liwa Palace. Siyan, ay anak mo.
Siya? Di ba't siya, yung bata na bago lang nakita ni Commander? Bakit may isa pang lumabas? Totoo yan. Mukhang manloloko lang yan. Pero tingnan mo ang hitsura niya. Parang hindi nagsisinungaling. Suli, ano ng kalokohan yan? Ako ang nasa Lihua Palace noon. Si Huzi. Ang tunay na anak ni Commander. Noon, tinanong kita kung sino ang ama niyan. Ano nang sinabi mo? Nakita ko, pero patay na. Ngayong may nangyari kayan. Gagamitin mo lang yung mga salita mo para makuha ang dugo ko. Bakit kita paniniwalaan? Ang Jade Pendant. Iniwan mo sa akin yon. CJ, kung may pakita mo ang pendant, tutulungan ko siyan. Ang pendant ko. Nakuha ni Jiang King ang pendant ko. Nasa akin ang pendant. Suli, matagal na tayong magkaibigan. Lagi kitang itinuring na pinakamabuting kaibigan. Noon pa man, kinukuha mo na ang mga gamit ko. Pagkain, laruan, lahat. Kailan ba kita kinontra? Bakit? Pati identidad ko, kukunin mo. Di ba sabi niya, siya raw yun? Jiang King, hindi ko kailanman inisip na makipagkumpetensya sa'yo. Mamamatay na siyan. Pakiusap, pakiusap. Sa ngalan ng dating pagkakaibigan, tulungan mo siya. Commander, nagsinungaling ako. Ang nasa Lihua Palace noon ay si Suli. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi apo ko si Huzi. Lola. Lahat ng ginawa ni Suli ngayon ay para lang maligtas siyan. Lumaki ang batang ito kasama si Huzi. Magkalapit din ang kanilang edad. Anuman ang pagkakamali ng mga matatanda, ang bata ay walang kasalanan. Pakiusap, Genji, matanda at binata komandante, sa ngalan ni Suli, na desperadong iligtas ang kanyang anak. Tulungan ninyo siya. Napakabait talaga ng ginang. Dumating na ang babaeng ito para agawin ang kanyang posisyon, ngunit iniisip pa rin niyang tulungan itong iligtas ang bata. Ang dugo ng aming komandante, paano ito? Malilitong sa kahit sinuman. Higit pa rito, napakadelikado kumuha ng dugo mula sa puso. Lalo kung hindi papayagan si Juchen na magsapalaran para sa taong ito na walang kinalaman sa kanya. Mga tauhan, itong taong ito na nanggulo sa handaan at pumasok ng walang paalam sa komandante, ay itapon ninyo. Suli, tingnan natin kung paano mo ako labanan. Yenji, matanda, si Yan Er ay tunay na anak na lalaki ng komandante. Kung may kasinungalingan man ako, sampalin ako ng kidlat at huwag magkaroon ng magandang kamatayan. Yamang paulit-ulit mong sinasabi na ang batang ito ay anak ni Juchen. Malamang ikaw si Juchen. Ay maraming nangyari. Mula nang ipanganak ang anak ko, may nunal siya sa puwit. Itatanong ko sa iyo, ang nunal ba ay nasa kaliwa o kanan? Inay, Ang nunal ba ay nasa kaliwa o kanan? Ikaw, nasa kaliwa o kanan? Mula nang pumasok ako sa komandante. Hindi lang hindi kami nagkaroon ng anuman, hindi niya ako pinapalapit. Paano ko malalaman? Sabihin mo. Ito ay sa kaliwa. Sa kanan. Ano sa palagay mo? Komandante, wala talagang nunal sa itaas. Paano mo nalaman? Nangangahulugan bang totoo ang lahat ng sinabi ng babaeng ito kanina? Ang Huzi ba ay hindi talaga aking tunay na apo? Yenji, matanda. Tulad ng kung may nunal ang komandante, isang bagay na napaka-pribado. Kung hindi ako ang tao noong panahong iyon, paano ko malalaman? Ang batang ito, talagang katulad ni Juchen noong bata pa siya. naligo mo ako, alam mo ang mga ito, ngunit hindi ito nangangahulugan ng anuman. Ano ang kailangan mong gawin para maniwala ka sa akin? Yamang paulit-ulit mong sinasabi na ikaw ang tao noong gabing yon. Malamang alam mo rin ang ilang mga detalye. Kaya't itatanong ko sa'yo, 5 taon na ang nakalipas noong gabing tayo ay magkasama. Anong kulay ng iyong damit pambata? Ano ang disenyo sa ibabaw? Ano pa ang iba? Suli, hindi ka ba laging gustong maghiwalay ng linya sa akin?
Gusto kong aminin mo ang relasyon natin sa harap ng maraming tao. Aminin mo ang relasyon natin. Bakit hindi ka nagsasalita? Baka naman ang sinabi mo kanina ay peke. Peke lahat. Ako, Hindi ba't gusto mong iligtas si Sushan? Kung hindi mo patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, paano kita matutulungan? O gusto mo bang mamatay siya sa harap mo? ito ay isang pulang damit pambata na may disenyong Mandarin Duck. Ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig. Sabi ko, pulang damit pambata na may Mandarin Duck. Tama, talagang pulang damit pambata na may Mandarin Duck. Kaya naniniwala na ba ang Young Marshal ngayon? Maaari na bang iligtas si Yan'er? Suli, akala ko mabuting kaibigan kita. Ang mga bagay na ito. Sinabi ko sa iyo, paano mo nagamit ang tiwala ko para agawin ang Young Marshal? Ginamit mo ang tiwala ko para agawin si Young Marshal. Ang babae, pinakamahalaga ang reputasyon. Isiniwalat mo pa ang aming lihim na detalye kasama ni Young Marshal. Sa harap ng maraming tao. Gusto mo ba akong patayin? Gusto mo ba akong patayin? Ang bagay na ito, ikaw ba ang nagsabi sa akin o? Ako talaga ang tao noon, alam mo sa sarili mo. Young Marshal, nakita mo ang jet pendant sa akin noon. Kaya mo ako sinundo. Kung si Suli ang tao noon, bakit nasa akin ang jet pendant? Bakit nasa akin ang jet pendant? Jiang Ting, kung hindi malubha si Yan'er, hindi ako malilinlang mo at mawawala ang jade pendant. Ngayon, malapit nang mamatay si Yan'er, ayaw mo pa rin magsabi ng totoo. May puso ka pa ba? Tama na, tama na, tama na. Ito ang mansyon ni Young Marshal. Hindi pa Lengk. Dahil magkaiba ang sinasabi ninyo, mas mabuting mag-blood test. Kung totoo ang sinasabi ko, pakisuyong iligtas si Yan'er, Young Marshal. Jiu Chen, ano ang masasabi mo sa bagay na ito? Sa ganitong sitwasyon, walang masama kung mag-test. Ikaw. Sage. Mag-test tayo. Kung mapatunayang nagsisinungaling si Suli. Pakiusap, Young Marshal at matandang ginang, ipagtanggol ninyo kami ni Huzi. Zanglin, maghanda ng mga kailangan. Opo. Handa na ang komandante. Ang kaliwa ay para kay Sushian. Ang kanan ay para kay Young Master Huzi. Bakit ganito? Paano nangyari ito? Jiang Ting. Ikaw di ba? Ikaw ang gumawa ng kalokohan. Suli, ano ba ang sinasabi mo? Nandito ang maraming tao. Paano ko magagawa yon? Jiang Ting, hindi ko kailanman naisip na makipag-agawan sa iyo, ngunit hindi mo dapat ginawa ito sa anak ko. Siya ang aking hangganan. Si Sushian ay may sakit mula ng ipanganak. Hindi pa sigurado kung gagaling siya. Mas mabuting mamatay na lang agad para makapag-reincarnate. Suli. Sinaktan mo na ako, dapat humupa na ang galit mo. Ito ay birthday party ni Matriarch. Huwag ka nang magulo. Ang Komandantes Mansion, hindi kayang kontrolin ang isang babae.
Totoo yan. Ang magandang party, nasira ng ganito. Para lang tayong pinagtatawanan. Tama na. Mga tao, itapon nyo ang mag-ina na ito. Bitawan mo ako. Yaner, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sandali. Juchen, huwag mong kalimutan kung paano. Itinapon palabas ng mansyon ang babaeng ito. Siya ay isang babae na kung sino-sino ang nakakasama. Baka hindi alam kung sino talaga ang ama ng batang ito. Naghanap pa ng kung sino-sino para maging ama. Ina, kaya kong solusyonan ito. Maaari ko siyang iligtas. Ngunit pag-isipan mong mabuti kung hindi siya ang anak ko. Mamamatay siya. Si Yaner ay anak mo. Sana nga. Ikaw. Para lang sa demonyong ito, pinabayaan mo na ang buhay mo. Itim na dugo, ano ang nangyari? Sinabi ni Yunting na ang dugo mula sa puso ng tunay na ama ang makakapagligtas. Ito ay problema sa loob ng mansyon. Paumanhin sa lahat, umuwi na kayo. Zanglin, tawagin mo ang doktor. Sage. Huwag mag-alala, okay na siya. Ang pagdura ng itim na dugo ay paglabas lang ng lason. Titingnan ko muna ang komandante. Yaner. Salamat sa pag-aalala. Ayaw mo bang magpaliwanag? Aray. Commander, mali po. Si Huzi ay tunay na anak mo. Si Jianghu ay anak ko. Si Sushan. Saan galing yon? Commander. Siguradong panilin lang nila ito. Sino ang nakakaalam kung si Susyan ay talagang nalason? Siguradong nagtulungan sila para lokohin ka. Commander, huwag kang maniwala sa mga sinasabi ni Nasuli. Di ba't napatunayan na sa pagsubok ng dugo kanina? Si Huzi ay tunay na anak mo. Kung ganoon ang sinasabi mo, Larissa, subukan nating muli. May iba ka pang paliwanag. Commander, mali yan. Dapat kang maniwala sa akin. Maniwala sa'yo. Commander, kahabagan. Siya ang nag-utos sa akin. Kahabagan, Commander. Hayop ka. Paloko-loko ka pala sa akin. Mga tauhan, ilabas niyo ang masasamang ina't anak na ito. Suli. Ayoko pang mamatay. Tulungan mo ako, Suli. 5 taon na ang nakalipas, pinalayas ka ng pamilya Jiang. Ako ang nag-ampon sa'yo. Bakit di mo ako tulungan ngayon? Talaga bang tutulungan mo ako? O ang jade pendant na ito ang habol mo? Ali. Alam mo, lahat ng ginawa ko ay para kay Huzi. Perhong ina tayo. Naiintindihan mo to, di ba? Ginawa mo ba ito para kay Huzi?
O para sa sarili mo? Kung tunay mong mahal si Huzi, bakit mo siya lalason para lang ipahamak ako? Akala mo ba'y mabuti kang tao? Kung di ka nang akit sa commander, hindi ko lalason ang sarili kong anak. Kasalanan mo ito. Ayaw mo pang magbago. Nagkamali ba ako? Bakit noong 5 taon, pareho tayong buntis bago ikasal? Ikaw ay nagdadalang tao ng anak ng commander, ako naman ay niloko ng lalaki. Sa huli, ang langit ay bulag. Malas lang talaga ang buhay ko. Wala akong kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Hadlang ka sa kinabukasan ko. Okay lang ba ang kamay mo? Okay lang. Tawagin ang mga tao. Palayasin ang mag-ina. Hindi. Suli. Hindi kita palalampasin, Suli. Salamat sa pagligtas kay Yan'er. Saan mo dadalhin ang anak ko? Kukuha ako ng tsaa. Okay lang ba ang sugat mo? Wala yon, maliit na bagay lang. Gayunpaman, salamat pa rin. Anak ko si Yan'er. Nailigtas ko siya, bakit mo ako pinasasalamatan? Suli. Sa totoo lang, 5 taon. Pinahanap kita ni Zanglin. Hindi ko lang inakala na si Genting ang magpanggap. Sa simula pa lang, hindi talaga ako naniniwala na si Genting ang taong iyon noon. Ni hindi rin ako naniniwalang si Jiang Hu ang anak ko. Nagpapaliwanag siya sa akin, sa totoo lang. Alam kong si Yan'er ang anak ko. Medyo masaya pa nga ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ako, Komandante, magpatuloy. Aalagaan si Yan'er ng mga tauhan ko. Pagod ka na, magpahinga ka na. Ina, ibig niyang sabihin gusto niyang manatili ka. Ano ang iniisip mo? Akala ko tulog ka na? Kung hindi ako magpapatulog, paano kayo mag-usap ng pabulong? Ang kulit mo. Kaya, ina, ano ang iniisip mo? Alaynan. Hindi ko rin alam. Ikaw naman, gusto mo bang kilalanin siya bilang ama? Ina, ang punto, hindi kong gusto ko siyang kilalanin. Ang punto ay ikaw. Handa ka bang bigyan siya ng isang pagkakataon? Anong ibig mong sabihin? Ina, may ama man o wala, ikaw pa rin ang ina ko. Kaya, susuportahan ko ang lahat ng desisyon mo. Pati na rin ang kapatid mo sa tiyan, susuportahan ka rin. Mukhang mahihirapan tayong lumabas ng mansyon sa sandaling panahon. Lumalaki na ang bata sa tiyan, kailangang magdesisyon ng maaga. Parang hindi naman siya gaanong nakakainis tulad ng inaakala ko. Ginang. May 2 tao sa ibaba na humahanap sa inyo. Nagpapakilalang ina at kapatid ninyo.
Xiaoli. Narinig ko, anak ni Komandante si Yan Totoo ba yon o hindi? Ano ba ang kinalaman ninyo? Matagal na akong umalis sa pamilya Su. Wala na akong kinalaman sa inyo. Kahit anak si Yan Shishi ng iyong commander, hanggang hindi pa pumapayag ang lola, isang araw. Hindi ka pa rin opisyal na misis ng iyong commander. Kaya naman iniisip ko, papasukin na lang si Kingting sa mansyon para maglingkod kayong dalawa sa iyong commander. Ano ang sinasabi mo? Para rin ito sa ikabubuti mo, anak. Baka kung kailan, may iba na naman siyang dalhin dito. Kaysa sa ibang babae, mas mabuti pa ang kapatid mo. Sa hinaharap. Magkakampi kayong magkapatid, may katulong ka pa. Gusto mong papasukin si Suki? Para maglingkod sa kanyang bayaw? Mababa nga ang tingin ko sa inyong kapal ng mukha. Nga naman ang pagkakamisis mo ngayon. Ninakaw mo rin noon sa nanay ko. Ang ugali ng ina at anak na magnakaw ng pag-aari ng iba. Natural lang yan. Suli, huwag kang magmalabis. Para ito sa ikabubuti mo. Hindi ka makakapasok sa mansyon ng yaong commander. Tao, samahan ninyo sila palabas. Suli, akala mo ba nakikipag-usap lang kami sa'yo? Huwag mong kalimutan, ang abo ng nanay mo, nasa amin pa sa pamilya Su. Kung lalabanan mo ako, baka iwisik ko ang abo ng nanay mo. Kung lalabanan mo ako, baka iwisik ko ang abo ng nanay mo. Kung tatapakan mo ang abo ng nanay ko, papasukin ng yaong commander ang mga kawal. Para lipunin ang pamilya Su. Suli, baliw ka ba? Kayong dalawa ang nagpabaliw sa akin. Kung may lakas ng loob kayo. Nagalawin ang abo ng nanay ko, handa akong mamatay kasama ninyo. Nanay, ano na ang gagawin natin? May plano siya. May paan naman ako. Sino ka? Paano ka nakapasok? Young Commander, ako po ang kapatid ni Suli. Ito po ang ginawa mismo ng ate ko. Pinadala po niya para sa inyo. Nilason mo ako. Young Commander, utos po ng ate ko lahat ito. Sabi niya, ayaw na niya sa inyo at gusto na niyang umalis dito. Pero takot siyang magalit kayo, kaya pinadala niya ako para maglingkod sa inyo. Young Commander, huwag ninyo pong sisihin ang ate ko. Matagal na po silang magkasintahan ni Young Master Chu. 5 taon na ang nakalipas. Sobrang mahal nila ang isa't isa, kaya normal lang na hanggang ngayon, hindi pa niya kayang kalimutan yon. Yung Commander, kung ayaw ng ate ko, baka naman, pwedeng ako na lang ang maiwan. Totoong humahanga po ako sa inyo. Little Young Marshal. Zanglin, Young Marshal. palayasin mo ang babaeng yan. Young Marshal. Suli. Ang galing mo. Fuja Chen, bakit ka nandito? Fuja Chen, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Ganun ba ako kasuklam-suklam sa'yo? Suklam na kahit gamutin mo ako. Ipapadala mo pa rin ako sa kama ng ibang babae. Suli, alam mo ba talaga na ako ang lalaki mo? Ama ng anak mo? Anong sinasabi mo? Hindi kita ginamutan. Wala. Hindi ba kapatid mo si Su Qingqing? O hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na makasama si Chu Yunting? Anong kalokohan yan? Wala akong kinalaman kay Yunting. Ano? Sasabihin mo pa bang
Wala kayong kinalaman ni Chuyonting. Malinis at walang kahit ang dalawa ninyo. Eh saan galing ang batang yan sa tiyan mo? Suli, sa tingin ko mabuti na ako sa'yo. Sa buong may confusion, isang beses lang akong nagmakaawa para lang manatili ka. Tinanggap ko pa nga ang anak mo kay Chuyonting. Diyos ko, bitawan mo ako. Suli, sasabihin ko sa'yo, walang pahintulot ko. Kahit mamatay ka, tao ka pa rin ng yaong Marshall Mansion. Young Marshall. Masama sa katawan ang sobrang pag-inom ng alak. Bawasan mo na lang yan sa susunod. Ganoon ba? Si Miss Ye, ang sikat na artista, nag-aalala na pala. Young Marshall, hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Siyempre naman, nasasaktan ako para sa'yo. Bakit ka naman lagnatin? Hindi ka ba umiinom ng gamot? Inay, walang nagdadala ng gamot sa akin nitong mga araw. Akala ko hindi na kailangan. Hintay ka, titingnan ko ng inay. Bakit hindi pa dumarating ang gamot ni Anna? Paano ko malalaman? Ikaw ang magtanong. Paano ko malalaman? Ikaw ang magtanong. Ikaw, Wala bang mangyayari sa ginagawa natin? Bakit ka natakot sa kanya? Ang usapin ng Young Marshall at ni Miss Ifan. Alam na ng buong Cloud City. Sa tingin ko ay malapit ng mapalayas sa mansyon. Commander, nakakainis ka. Ayaw mo bang malaman kung talagang mahalaga ka sa kanya? bakit? Ang bigat sa pakiramdam. Inay. Inay, Anay, umalis na tayo sa masyon ng Commander. Nandito ang tatay mo. Ikaw ang inay ko. inay. Ayoko ng lalaking manloloko. Maraming mabubuting lalaki. Kung hindi magaling ang tatay na ito, palitan natin. CJ, Hoy, kunin ko yang gamit mo. Higin sa akin. Pinapahalagahan kita. Huwag kang magpakapal. Umalis ka. Aray. Mga taong mapangmata, balang araw, gagantihan kita. Suli. Narating mo rin ito. Ito ang kapalit. Kapalit. Ikaw. Anak, tawagin mo siyang tatay.
Yaner, paano mo nalaman ang pintuang ito? May nakita akong utusang babae, kahina-hinala. Kaya nag-ingat ako. Madami ang guwardiya, umalis na tayo. Baka tayo mahuli. Paalam na, Fujuchen. Lola, nahulog ang pitaka ninyo. Lola, nahulog ang pitaka ninyo. Lola, nahulog ang pitaka ninyo. Ay, nga. Kailan kaya nahulog? Hindi ko alam. Ingatan ninyo. Salamat. Commander, nawawala ang misis at ang bata. Anong ibig sabihin ng nawawala? Sinabi kong mag-ingat. Pinabantayan ko ba sila? Walang bakas ng away sa mansyon. Kusa silang umalis. Hanapin sila kahit buong Cloud City pa ang kalikutin. Kailangan silang matagpuan. Nasaan ito? Maligayang pagdating sa Bailemen, ang pinakamalaking bahay aliw sa Cloud City. Suli, wala kang ibang ipinagmamalaki, kundi ang mukha mong parang siyenang kumikislap. Laging mas mataas ka sa akin. Tita Tsu, handa na ba ang auction ngayong gabi? Binibining Su. Sa aming bahay aliw, ang mga babaeng pwedeng ilagay sa auction stage ay pawang mga dalisay na dalaga. Ang bagong dating mong ito. Ito ang gamot na hirap akong nahanap. Sabi nila, kapag kinain ito, lalabas ang virginity mark. Pero ang gamot na ito, siguradong may kaunting side effects. Baka kailangan mong magtiis ng konti, ate. Ayan, lumabas na. Aray. Suking King, ganyan lang ba ang kaya mo? Mga mabababang pamamaraan. Gising ka, akala mo ba ikaw pa rin? Ang mataas na asawa ng Young Marshal. Suli, gusto mo bang magbenta? Ngayong gabi, ipapasuot ko sa iyo ang damit pang sayaw na yun. At ibababa ka para i-auction ang iyong first night. Ano ba ang ginagawa ninyong mga ito? Bakit hindi niyo mahanap ang isang tao? Yung Marshal, may balita na tungkol kay Mrs. at sa binata. Saan? Mga tao ng pamilya Su, dinala nila si Mrs. sa Bailemen. Magtipon ng mga tao, gibain natin ang Bailemen. Sage. Mga ginoo, ang susunod ay ang auction ng first night ng bagong star ng aming Bailemen. Talagang star, walang duda. Ang ganda ng katawan, napaka-sexy. Dahil star ka. Marami sigurong alam. Hapin mo ang lahat. Sumayaw ka ng striptease. Maghubad ka. Maghubad pa. Bakit tumigil ka? Maghubad ka, maghubad pa. Ang bagong star natin, siguradong nahihiya. Dahil nahihiya ka, ate, maawa naman ang kuya mo. Tutulungan kita.
Bitawan mo ako. May problema, binalot ng Young Marshal ang Bailimen ng kanyang mga tauhan. Ano? Bigla-bigla, bakit binalot ng Young Marshal ang aming Bailimen? Sabi niya, hinahanap niya ang asawa ng Young Marshal. Isa akong bahay aliw, saan ako kukuha ng asawa ng Young Marshal? Binibining Su, hindi ba talaga ikaw ang nagdala sa akin ng asawa ng Young Marshal na hinimatay at dinukot? May bago na ang Young Marshal. Kung talagang mahalaga siya sa kanya, hindi siya palalayasin. Kailangan lang nating bigyan ng mukha ang Young Marshal para mapanatili ang kanyang dignidad. Kapag hindi niya nakita, aalis na lang yan. Totoo ba to? Maniwala ka o huwag, pareho tayong nakasabit dito. Kung mamatay man, sabay tayo. Gapusin na siya. Sage, Huwag kang gagalaw. tumigil ka. Nakita niyo ba ang taong ito? Young Marshal, mukha namang may kaya ang babaeng ito. Bakit pa siya pupunta sa lugar na tulad nito? Tanggalin mo ang belo niya. Young Marshal, sa Paramount, ang nagremet lang ang may karapatang tumingin sa mukha ng babae. Ngayon, ang babae ay pag-aari na ng ginoong ito. Tama, kahit na ikaw ang Young Marshal, hindi mo dapat sirain ang tuntunin ng Paramount. Sa Cloud City, ang tuntunin ko ang masusunod. Young Marshal. Sulay. Young Marshal, tatakas ang babae. Sage, lumuhod ka. Lumuhod. Ano ba yan? Bilisan mo. Nagkamali po ako. Kung alam ko lang na tao niyo siya. Kahit 100 bises pa ang tapang ko, hindi ko gagawin to. Kaninong kamay ang humawak sa kanya? Yung Marshal, nagkamali po ako. Dapat ako'y mamatay. Hindi na ako ulit. Ipagkaloob niyo po ang buhay ko. Hinawakan mo ang babae ko, tapos hihingi ka ng tawad. Panaginip. Gusto niyo bang maglaro kanina? Ngayon, sasamahan ko kayong maglaro ng husto. Ikaw naman ang susunod. Young Marshal, kahabagan. Si Sukingting po ang utos. Siya ang nag-utos sa akin. Kung hindi, kahit 100 beses pa ang tapang ko, hindi ko gagawin to kay Madam. Young Marshal, kahabagan. Pakiusap, kahabagan. Dahil lang sa sobrang pagmamahal ko sa inyo. Umalis ka. Layas. Gusto mong mabuhay? Opo. Kahit ano pong gagawin ko, basta kahabagan niyo ang buhay ko. Mula ngayon, siya ang pinakamababang puta sa Paramount. Paano? Hindi mo kailangan ng tuwan, di ba? Young Marshal, kahabagan. Pakawalan niyo po ako. Sisiguraduhin kong mahusay siyang turuan. Gagawin kong hindi siya makakalabas sa Paramount sa buong buhay niya. Yanner, uwi na tayo. Bertud na tuldok. Ano na ang nangyari? Bakit hindi pa siya nagigising? Binigyan siya ni Sukingping ng pampagana. Pero ang anak ninyo, talagang matibay ang buhay. Kahit na ganito ang pinagdaanan, nakayanan pa. Mamaya, magbibigay ako ng ilang gamot para sa pagbubuntis. Magpahinga lang ng ilang araw, magiging maayos na siya. Ano ang sinabi mo? Akin ang batang ito. Fu Juchen, binabalaan kita. Kung talagang gagawa ka ng bagay na ikasasama ng loob ni Suli, gagawin ko ang lahat para ilayo si Suli sa iyo. Paumanhin. Ang nakita mo sa dyaryo dati. Hindi iyon ang iniisip mo. Si Yefan ay kasama natin. Natatakot ako na ang bagong dating na si Commander Jiang Sayoncheng ay gagawa ng masama sa iyo at kay Yanner, kaya sinadya kong magkaroon ng chismis sa kanya. Para mawala ang atensyon ng pamilya Jiang. Kung hindi ka naniniwala,
Maaari kong tawagin si Yefan para magpatotoo. Alam mo ba kung bakit ko gustong umalis sa mansion ni Young Marshal? Ikaw ay isang Young Marshal, napakaraming babae sa paligid mo na gustong lumapit sa iyo. Ayokong mamuhay sa pagdududa at hindi pagkakaunawaan. Ngunit kapag nakikita kita at si Yefan, hindi ko maiwasang masaktan. Fu Juchen, inaamin kong gusto kita. Ngunit kailangan ko ring sabihin sa iyo kung may bago ka man balang araw. Maaari akong umalis kasama ang bata. Ngunit pakiusap, huwag mong saktan ang aking anak. Ang mga nangyari dati, ako ang may kasalanan. Ngunit nanunumpa ako, wala nang iba maliban sa'yo. At hindi na magkakaroon pa. Ano na ang kalagayan ng mga armas na ninakaw sa atin? Ang pamilya Jiang ay matigas ang ulo at hindi umamin na ang kanilang mga tauhan ang gumawa. May narinig ako na may bagong pumasok sa mansyon ng pamilya Jiang. Isang asawa ng commander na naligaw sa mga mamamayan. May dalang anak na ilang taong gulang din. Gamitin mo itong dahilan para anyayahan si Commander Jiang. At ang asawa ng commander na kumain. Sage. Tandaan mo ang sinabi ko, anuman ang mangyari mamaya. Sasaklob ka ni Zanglin para umalis ka muna. Siguraduhin protektahan ang iyong sarili. At ang bata sa iyong sinapupunan. Jiang Ting, ikaw nga. Suli, muling nagkita tayo. Oras na para pag-usapan ang utang natin. Balita ko, ayaw niyang Marshal Fu sa mga party. Pero ngayon, ikaw mismo ang nagimbita. Napakalaking karangalan para sa akin, Jiang. Commander Jiang, matatalino tayong dalawa, huwag ka nang magkunwari. Alam mo naman ang totoo. Mukhang determinado si Young Marshal Fu. Gusto mo ang mga armas ko, pero alam mo rin. Ipinadala lang ako rito para pamunuan ang Jiangcheng, ang mga armas. Bahagi rin ng responsibilidad ko yon. Kahit gusto ko, wala akong magagawa, Young Marshal. Commander Jiang, diretsahan na tayo. Ano ba talaga ang kailangan? Para ibigay mo sa akin ang mga armas? Salamat sa'yo, kung hindi dahil sa pagpapalayas mo sa akin. Mula sa Young Marshal Mansion, hindi ko makikilala ang ama ni Huzi. At Najing Commander's wife ako ngayon. Narinig ko, may Yefan na si Young Marshal. Pinalayas ka na sa Young Marshal Mansion. Nandito ka ba para sa mga armas? O huwag mo nang guluhin si Juchen? Ang swerte mo naman, Young Marshal Fu. Isang suli, isang Yefan. Parehong tapat sa'yo. Kanina mo tinanong, ano ang kailangan? Para ibigay sa'yo ang mga armas? Pagbigyan mo akong isang gabi kay Suli, papayag ako. Deal? Hindi ka lugi, isang babae, para sa isang shipment ng armas. Talagang panalo ka. Hindi ako ganoon kaduwag na si Fujigen. Para ipagpalit ang isang babae para sa interes. Woo, hindi ko inakala, ang kilalang malupit na Young Marshal Fu. Palang-pala sa pag-ibig. Mali ka, Commander Jiang, kung hindi ko kayang protektahan. Ang sarili kong babae, hindi ako tunay na lalaki. At saka, kilala ko si Suli, hindi siya. Tumatanggap ng kahit anong basura. Suli, anong ipagmamalaki mo? Akala mo ba sa pagpapaalis sa akin, ay panatag ka na? Kung talagang mahalaga ka kay Young Marshal, bakit may nangyari kay Yefan? Ang tao ko, hinahawakan mo. Young Marshal Fu, makikipag-away ka ba sa mga tauhan ko? Umuwi muna tayo. Kung wala ang shipment ng armas ko, tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Nagdagdag ba ako ng problema? Wala yun sa'yo, ang pamilya Jiang ngayon. Ay lihim na kumakampi sa mga Hapon. Ginagawa nila to para pilitin akong sumunod sa kanila. Kaya kahit anong dahilan, haharapin nila ako. Kumakain sa bansa, ngunit nagtataksil, karapat dapat lang silang mamatay.
Paano kung wala ang mga armas na yon? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Yung suli na yon. Noong nasa Shuai Mansion pa ako, siya at yung anak niya ngalang hiya. Laging inaapi kami ni Huzi. Ngayong nakabalik na ako sa'yo. Nang hamak pa siya sa harap ng maraming tao. Parang minamaliit ka na niya, Commander. Commander, kailangan mong ipaghiganti kami ni Huzi. Kapag nasakop na natin ang Yuncheng, kahit si Suliman yan, pati ang hari mismo, luluhod sa'yo para humingi ng tawad. Kailan pa yon? Naalala ko, sabi sa atas. Kung ayaw sumunod ni Fujiuchen, gawan ng paraan para patayin. Mahirap patayin si Fujiuchen ngayon. Hawak niya ang militar ng Yuncheng. Paano kung may paraan ako? Anong paraan? Si Fujiuchen. Mahalaga sa kanya si Suli at si Sushian, di ba? Kung mahuli natin silang mag-ina. Hindi ba susuko si Fujiuchen? Mula nang makuha ko ang mga armas, pinapaligiran na ni Fujiuchen ang Shuai Mansion. Napakaraming gwardiya sa loob at labas. Mahirap ngayong galawin si Suli. Sa tingin mo, para kay Fujiuchen, mas mahalaga ba ang mga mamamayan ng Yuncheng o si Suli at ang anak niya? Lihis pansin. Para makapasok tayo ng malang kalabal-laban. Bakit ngayon ko lang nalaman na napakatalino ng asawa ko? Kapag natapos na, ibigay mo sa akin si Suli. Sage, susunod ako sa'yo. Shuai, may masama. Kaninang umaga, biglang umatake ang pamilya Jiang. Hinuhuli ang mga tinatawag nilang rebelde. Maraming inosenteng nahuli. Dinala sila sa East Market Square. Inanyayahan ka pa ni Jiang Jing na pumunta. Para gawin siya magkulang ng mga rebelde. Ano? Nababaliw na si Jiang Jing. Magtipon ng tao, iligtas ang mga mamamayan. Ginamit ng pamilya Jiang ang lahat ng puwersa nila. Mukhang kulang ang mga tauhan natin sa kampo. Kunin ang lahat ng sundalo mula sa Shuai Mansion. Kapag walang tao sa Shuai Mansion, magiging mapanganib sa iyo yon. Alam kong nag-aalala ka sa mansion, pero ang sundalo mo. Para sa mga mamamayan ng Yuncheng, wala nang mas mahalaga kaysa sa kanila. Gawin ang sinabi ni Ginang. Magtipon ng tao, iligtas ang mga mamamayan. At padalhan ng mensahe si Shuai Chu. 2,000 sundalo ang naiwan ko sa kanya. Pwedeng gamitin. Opo. Nagpunta si Commander Fujiuchen sa East Market. Ipag-utos mo. Pwedeng umpisahan. Opo. Lumuhod. Maliban sa anak at babae ni Fujiuchen, patayin ang lahat. Opo. Ginang, hindi maganda. Pumasok ang pamilya Jiang. Si Yaoqui, iuna mong dalhin si Yander. Iuna mong dalhin si Yander. Kayo po, Ginang. Delikado dito, iuna mong ilayo si Yander. Maghanap ng pagkakataon para magbalita kay Young Marshal. Bilis. Suli. Saan ka tatakbo? Hindi ko inakala, sa simpleng pakana lang. Nayalis talaga ni Fujiuchen ang lahat ng sundalo. Jiang Ting, nababaliw ka na ba? Ito'y pagtataksil sa bansa. Ano naman kung taksil? Gusto kitang patayin. Nang itinaboy mo ako sa mansyon ni Young Marshal, naisip mo bang darating ang araw na ito? Ito'y hidwaan nating dalawa, bakit mo idinamay? Ang mga mamamayan ng Yuncheng. Kung wala ka, hindi ako magiging ganito. Anong karapatan mong pagalitan ako? Para sa'yo namatay ang mga yon. Kung hindi mo pinagpalit ang identidad ko, hindi ka mapupunta. Sa kalagayang ito, kasalanan mo ang lahat. Anong ipinagmamalaki mo? Naiwan sa mansyon ni Young Marshal. Nagkaanak kay Fujiuchen. Ano naman? Iniwan ka pa rin niya para sa mga mamamayan ng Yuncheng. Iniligtas ni Young Marshal ang mga mamamayan ng Yuncheng. Huwag kang maglokohan. Wala kang halaga sa puso niya. Ikaw ang naglolokohan.
Tulad mo, sarili lang ang iniisip. Paano mo makikita ang dakilang adhikain para sa bansa? Nasa bingi ka na ng kamatayan, ganyan ka pa rin. Nakataas ang ulo, at ang kinamumuhian ko ay ang pagmamataas mo. Hindi mo ako mapapatay. Pinaghirapan mong alisin si Juchen. Hindi ba't para gamitin ako laban sa kanya? Hindi kita pwedeng patayin, pero pwedeng kitang pahirapan ng buhay. Ginang, bumalik si Fu Juchen kasama ang kanyang mga tao. Iniutos ni Commander na dalhin namin ang mag-ina. Kapag tapos na ako kay Fu Jiuchen, kayo naman ang ayusin ko. Juchen, Hindi ko inaasahan na ganoon kakabilis bumalik. Kayong mga walang kwentang tauhan, gusto niyo akong talunin. Labahin niyo kaya? Huwag kang gagalaw. Kung lalapit ka pa ng isang hakbang, babarilin ko siya. Kung may problema ka, sa akin mo idirekta. Bakit mo binibiktima ang babae at bata? Ang bilis mong mag-init ng ulo. Kung gusto mo siyang iligtas, makinig ka sa akin. Ibaba mo ang baril. Sinabi ko, ibaba mo ang baril. Huwag mo siyang galawin. Ibaba ko. Lumuhod ka. Juchen, huwag kang makinig sa kanya. Huwag kang luluhod. Mukhang hindi naman pala gaanong mahalaga sa iyo ang mga ito, Commander Fu. Sa susunod, sa noo ng anak mo ang tututok ko. Lumuhod ka. Juchen, Hindi ka ba ang commander ng Yuncheng? Hindi ka ba napakalakas? Hindi ka ba kayang gawin ang lahat? Ngayon, parang aso ka ring nakaluhod sa hap ko. Palayain mo sila. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Fu Jiuchen. Noon, iligtas ang anak mo. Ayang kaya mong isaksak ang kusilyo sa sarili mong puso. Kung ulitin mo ngayon, mamamatay kaya? Jiang Jing, patayin mo ako. Kung may lakas ka, patayin mo ako. Ang bihag kong ito, ayaw kong patayin. Ano pang hinihintay mo? Gawin mo na. Huwag. Palayain mo sila. Hindi ko inakala. Ang kilalang mabagsik na Commander Fu. Paalang iligtas ang babae at bata. Pero, bigla akong may naisip na mas nakakatuwang ideya. Alin kaya sa kanilang dalawa? Ang pipiliin mo? Jiang Jing, sinungaling ka. Kanina, pinagluhod at sinaktan mo ang sarili mo. Pero hindi ko sinabing palalayain ko sila. Ikaw. Bibilang ako ng 3. 3 segundo para mag-isip. Anak, babae. Alin ang pipiliin mo? 3. Jiuchen. Piliin mo si Yanner. Piliin mo si Yanner. 2. Huwag kang gagalaw. Jiang Jing. Lahat ng miyembro ng pamilya Jiang, naalis ko na. Kung gusto mong mabuhay, palayain lamang nila Suli at Yanner. Sej, kahit mamatay ako, hihila ko pa rin ang asawa at anak mo para makasama sa hukay. Ano ba ang kailangan mong gawin ko para palayain mo sila? Pumunta ka dito at maging hostage. Sige, pumapayag ako. Jiuchen. Si Jiang Jing ay napakatuso. Huwag mong paniwalaan siya. Ngayon, tapos na ang digmaan sa Yoncheng. Ako ngayon ay asawa lamang ni Suli. At ama ni Yanner, kailangan kong iligtas sila. Yunting, kung may mangyari man sa akin, ang mga mamamayan ng Yoncheng at si Suli, ipinapakiusap ko na sa'yo. Sandali. General Fu, nakita ko na ang kakayahan mo. Para maging ligtas tayong dalawa. Yunting.
Jiuchen, Ano ba ang balak mong gawin? Kapag nasa kamay na kita, hindi ako mag-aalala na hindi susunod ang hukbo ng Yuncheng, di ba? Gusto mong gamitin ako para makabangon muli. Baka mabigo ka lang. Jiuchen, Kaliwa pa, kaliwa pa. Kaliwa, hindi kanan. Kulayan din natin doon. Kaliwa, kaliwa pa. Baba pa, baba pa. Ginoo, paano ba talaga ito ilalagay? Huwag kang mag-alala, gagaling na ang binti ko. sabi ni Yunting, hindi pa totally gumagaling ang binti mo. Kailangan mo pang magpahinga ng ilang araw, sundin mo ang payo ng doktor. Sa totoo lang, pwede namang ipagawa na lang ito sa mga katulong. Hindi pa gumagaling ang katawan mo, kailangan mo magpahinga ng marami. Ina, hindi mo ito naintindihan. Ito ay ang espesyal na romansa ng aking ama. Dumating na po ang ginang. Ipinapaman ako sa iyo ang aking ina, kailangan mong alagaan siyang mabuti. Huwag mo siyang bubuli, huwag mong hayaang maapi siya. Ako ay nanunumpa sa ngalan ng isang sundalo. Ako, si Fiju Chen, ay mananatiling tapat lamang kay Suli. Mamahalin at aalagaan siya, hinding-hindi siya iiwan. Ang cheesy naman. May mas cheesy pa nga. Suli, mahal kita. Gusto mo bang magpakasal sa akin? At maging asawa ni Fiju Chen? Pumapayag ako. Oras na para kuhanin ang family photo. Halika dito. Ngumiti si Sunner.